Ano nga ba ang epekto or dating nitong sinasabing umalis dahil nag-expire na ang kontrata o pinalitan niya ba itong abogado ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court? Ay marami hong opinion, komentary at paniniwala sa isyong ito. Pero ito hong si Atty. Cunte na isa ho sa mga abogado ng prosecution, hindi naman pala nababahala dyan. Katunayan, ang kanya sinasabi, parang normal lang naman yan. At na magpalit or tama ng abogado. Pero ang sinasabi niya, kahit naman sinong ilagay dyan, ebidensya pa rin pag-uusapan. At ang tingin nitong abogadang ito, napakabigat talaga ng ebidensya. Pakinggan natin. Pero sa ICC kasi, by phases, by stages. Tapos sabi nga nila, meron talagang, kumbaga, ito yung quote-unquote specialty. So yung pre-trial or kumbaga parang pre-arraignment remedies, sa atin yun yung tawag, arraignment, yung pagbabasa ng sakdal, kumbaga may kanya-kanyang specialty. Kaya yun naman yung sinasabi. Tama din naman na kung sakasakali, pwedeng may period. So sabi ni Kaufman, 1 year lang yung engagement sa kanya, pwede din talaga yun. Kaya hindi ito bago, hindi ito kakaiba, pero sa kaso ni Duterte, palagay ko maraming haka-haka. We join some of these criticisms and kumbaga commentaries na kasi simulat sa poll kami rin parang wala namang depensa si Duterte. Nahihirapan kaming ipin down. Ano ang sasabihin niya? Samantalang ang daming ebidensya laban sa kanya. Okay. Siya mismo puro video niya. Yun o. Yun yung aabangan natin. So, Correct. Ayan, matindi ha. Ayan o, sinasabi. Ha? Ni Atty. Cunte, isa sa mga abogado ng prosecution. Yan ang kanyang paniniwala, kaya hindi siya nababahala. Nakatingin at nakapokus sila, mabigat daw po yung ebidensya laban sa dating Pangulo. Ang kanyang sinasabi, mismo nanggaling sa kanyang mga statement ni Duterte nung siya ay wala pa sa ICC, ang ginamit na ebidensya nung siya ay presidente pa at nung hindi siya presidente. At alam naman natin, marami siyang sinabi na hindi ko alam kung yun ipagyayabang o ugali niya talaga niya yun. Na hindi to siya magpapahuli. Hinahamon pa niya yung ICC, mga prosecutor, lahat ng klaseng hamon, lahat ng statement ginawa. Minura-mura pa nga At yung pag-aamin na siya ay meron talagang ginawang mga pag-uutos na inipaglabag sa karapatang pantao, inamin din niya. Marami naman talaga. So ayan ang sinasabi ngayon. Walang problema sa prosecution yung pagpapalit ng abogado. Pwedeng natapos na ngayong kontrata o pwede siyang palitan, iba na yung abogado. Okay lang. Pero ang ebidensya rin naman hindi pwedeng ibaliwala at hindi talaga basta-basta ebidensya. Mahihirapan. Hindi nga daw niya malaman Sabi ni Atty. Cunte, hindi nga daw niya alam kung paano i-depensa ni Duterte at ng kanyang abogado ng ebidensya dahil siya mismo yung nagsasalita. Kung anong kanyang utos, kanyang ginawa, na pinagmalaki pa. Nadinig natin yan sa pre-trial chamber, di ba? 2 months ago. No, ipresenta ng mga prosecutor doon sa ICC trial, yung mga ebidensya at statement ng dating Pangulo. Wow! Anyway, so ano po inyong masasabi dyan sa issue ito? Update lang naman yan. Hindi naman tayo nakikialam yan at wala naman tayong personality sa kasong yan. Inire-relay ko lang sa inyo ang mga nangyari, pwede mangyari. Okay? Huwag kayo magalit. Ang iba kasi nagagalit Pag may nabanggit na Duterte, akala binabanata. Hindi ito banat. Ito ay paghahayag lang ng kung anong pinag-uusapan. Yun lang yung trabaho lang ibig sabihin. Sunod na ating pag-usapan dito ay itong kay Bato de la Rosa hindi natin talagang maintindihan kung paano Nung isang araw, mayroong rally yata. Saan ba nang rally? Sa Cebu? Yung mga Duterte supporters. Meron yata video na nilabas Hindi pa rin siya nagpunta sa rally. Hindi siya pumapasok sa Senado. Hindi rin siya personal na maharap sa mga telebisyon. At pati doon sa rally ay video lang at yung audio lang ay pinarinig. Grabe Parang Director General dati ng PNP, senador, malaking katawan, bato-bato nga ang dating. Pero hindi siya lumantad. Ngayon, dalawa na yung problema niya. Siya ba'y lalantad o hindi? Yung tungkol sa warrant of arrest,
hindi naman natin nakikita kaya hindi tayo naniwalang meron na. Although may report ngayon, baka daw secret warrant of arrest. Naku, yun ang matindi. Sa ICC pala pwede mangyari yun. Secret warrant of arrest. Parang bigla na lang lalabas. O nandyan na, hindi pa inalabas. Pero sa oras na matagpuan yung subject, saka ilalabas yung warrant. Parang kay Duterte, di ba? Nung si Duterte hulihin noong isang nakaraang taon sa loob ng eroplano, di ba ayaw sumama dahil wala daw warrant of arrest? Nagkaroon ng matinding pagkatalo. Wala namang warrant of arrest, illegal yan, ganun-ganun. Hanggang sa nung bandang huli, saka pinakita, ito yung warrant of arrest. Yun, bigla, yun yung secret. Walang warrant of arrest sa amin, tapos nung hulihin na, ayun na yung warrant. Yun din ang pwedeng posibleng mangyari doon sa mga co-accused ni Duterte. Hindi aaminin na mayroong warrant of arrest, pero sa aktual na mahuli, makita yung subject, saka ipatutupad. At aaminin, ito ang warrant of arrest mo. Secret warrant of arrest. Bay, matindi pala yun. Yun ang isang problema. Pangalawang problema ni Bato de la Rosa, Senador, ay itong formal na investigation ng Criminal Investigation Detective Group ng PNP. So pag sila ay inimbestigahan dito at mayroong kaso, ebidensya, kakasuhan siya sa ating korte. Ayun naman ang tama sa ating korte. Pero hindi ibig sabihin, mawawala na yung kanyang problema sa ICC. Nandun pa rin yun. Kasi hindi ko alam kung yung complainant sa ICC, yun din ang complainant na hawak ngayon ng PNP. Na sinasabi ni Secretary Remulla, mayroong mahigit na 100 na complainant laban kay Bato. Kaya sila ay gumagawa ngayon ng formal investigation at binibigyan ng pagkakataon si Bato magpaliwanag. Ayun. So, abangan natin. Pag humarap si Bato de la Rosa sa ating CIDG, kanyang maibibigay ang lahat ng kanyang paliwanag. Ano nga ba ang kanyang ginawa nung siya ay Director General ng PNP? Ano nga ba ang ginawa ng PNP nung panahon yun? Ito nga lang masakit dito. PNP yung suspect, akusado, inaakusahan, PNP rin ang mag-iimbestiga. Pero para maging legal, involved sa investigasyon, hindi lang CIDG. Yung legal department ng PNP kasama sa gagawing investigasyon or mag-iimbestiga. Kaya may yung due process malinaw. So palagay ko si Senador Bato, pwede naman siya lumantad, umarap. O kaya sa investigasyon, kung anong diskarte niya, ang kanyang mga abogado. Pero mabuti rin ito, at least dito mayroon nang gagawin ganyan. So posibleng madala sa korte o hindi, nasa atin na yun. Pag nangyari ito, parang magiging dalawa yung kaso ni Duterte, ni Bato. Co-accuse sa ICC, tapos kung dito at may imbestigahan at mayroong probable cause, kakasuhan din sa lower court. Ganon. Talagang hindi rin natin alam kung ano mangyayari. Abangan na lang natin. Please like and share, subscribe and follow.